Lumaki ako sa tiyahin ko, si Tita Kathy. Kapatid siya ng tatay ko. Hindi na rin siya nag-asawa pa. Kinuha niya ako nang iwan ako ng tatay ko sa kanya. Isang taong gulang pa lamang ako noon nang maghiwalay sila ng nanay ko. Hindi pumayag ang tatay ko na makuha ako ng nanay ko, pero dahil nga kinailangan niya maghanap buhay para sa akin, iniwan niya ako sa kapatid niya. Umalis naman ang nanay ko at ng ibang bayan. Sumama siya sa lalaking kinahumalingan niya. Ang tatay ko naman ay ng ibang bansa din. Sinikap ng tita ko na mapalaki ako ng maayos. Nagtayo siya ng maliit na sari-sari store. Nagpapadala naman ang tatay ko ng pera sa tita ko buwan-buwan, at ito nga ang ipinantutustos niya sa pag-aaral ko. Naalala ko noong high school ako, sobra akong mahiyain, kung kaya ni minsan hindi ko naranasang magkaroon ng girlfriend. Pero okay lang naman dahil naging maganda naman ang performance ko sa school. Kaya nakapagtapos ako na may mataas na honor. Nawala ang pagiging mahiyain ko nang mag-college na ako. Third year college ako nang matuto akong makisama at makipagkaibigan. Nagkaroon ako ng lakas ng loob dahil feeling ko naman gwapo ako. Hanggang sa makilala ko si Jeanette. Maganda si Jeanette, balingkinita ng katawan at pareho kaming matangkad. Nang makita ko nga siya ay kaagad ako nabighani sa kanya. Pakiramdam ko siya na talaga ang gusto kong babae na makasama sa habang buhay. Kaya niligawan ko siya hanggang sa maging kami. At alam kong mahal na mahal din niya ako. Wala akong naging ibang girlfriend kundi siya lang. Masasabi ko na siya na ang una at ang huli kong girlfriend. Galing din siya sa broken family. Kaya maraming mga bagay kaming napagkakasunduan. Compatible kaming dalawa, kuya. Naging inspirasyon ko siya sa pag-aaral ko. Kapag mabigat ang pakiramdam ko dahil wala nga akong magulang at sa tita lang, si Jean ang nagpapagaan ng pakiramdam ko. Kapag kasama ko siya, sumasaya ako, kuya. Maganda ang pagpapalaki sa akin ni Tita Kath. Lahat ng mga kabutihan itinuro niya sa akin. Pero hindi ko maalis sa aking sarili na magtanim ng sama ng loob sa tatay ko at sa nanay ko na basta na lamang ako iniwan. Kahit minsan ay hindi na rin sila nagpakita sa akin. Nang makapagtapos ako sa college ay kaagad naman akong nakakuha ng magandang trabaho sa isang malaking bangko. Si Jean ay ganun din, nakahanap din siya ng magandang trabaho. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Hanggang sa niyaya ko na siyang magpakasal na kami at pumayag naman siya. Masaya kami ni Jean after ng kasal. Bumukod na rin ako sa tita ko. Noong una, ayaw niyang pumayag na umalis ako sa poder niya. Dahil ayaw naman makisama ni Jean sa kanya, kaya napilitan akong umalis sa kanya. Medyo sumama ang loob ni tita sa amin, pero ganun pa man wala din siyang nagawa sa naging desisyon ko. Naging maganda naman ang performance ko sa trabaho. Habang tumatagal, nag-e-enjoy naman ako. Hanggang sa napapansin kong nagiging madalas na ang pag-uwi ng late ni Jean sa bahay. Kapag tinatanong ko naman siya, trabaho lang daw at mas nagiging sweet pa nga siya sa akin. Minsan na nga lamang kami magkakaroon ng oras sa isa't isa. Dahil pareho kaming abala sa trabaho, lumipas ang isang taon, hindi pa rin nabubuntis si Jean. Pero patuloy naman kaming sumusubok dahil gustong-gusto na naming magkaroon ng anak. Hanggang payo sa amin ni tita, magpatingin na kami sa doktor. Baka ang isa sa amin ay may diferensya. Dahil maraming taon ko ng girlfriend si Jean at madalas na nga kaming magtiktukan noon, kaya kinakabahan din ako na baka ang isa sa amin ay may problema. Madalas ko nang binabanggit kay Jean na magbuntis na siya at ito na nga ay naging dahilan na rin ng pagtatalo namin dahil sinasabi ko sa kanya na nalulungkot ako dahil wala pa kaming anak. Hanggang isang gabi late na naman umuwi si Jean, kaya nag-away na naman kami. Sabi niya kinailangan niya mag-overtime dahil sa bago niyang boss. Nagdududa man ako, Kuya Roms, pero ayoko pag-isipan siya
ng may ginagawang hindi maganda. Hanggang sa trabaho ko naman ay nakilala ko si Lily. Sobrang friendly niya, maganda siya. Bagong pasok lamang sa department kung saan ako naka-assign. Naging kaibigan ko siya at madalas sabay kaming kumakain. Pero sabi niya may boyfriend na raw siya. Pero hindi ko naiwasang hindi humanga sa kanya, kuya. Dumatading na nga rin sa point na nag-open up na rin siya sa akin ang problema niya sa boyfriend niya. At ganun din ako sa problema namin ni Jean. Sa kanya ko nasasabi. Hanggang isang araw umiiyak na kinausap ako ni Lily. Ayon sa kanya, nakipag-iwalay daw sa kanya ang boyfriend niya. Dahil naawa ako sa kanya, sinamahan ko siya hanggang sa mag-uwian kami sa trabaho. Nagaya siya na magpapalipas lamang ng sama ng loob. Samahan ko daw siya. Sinamahan ko si Lily, kuya. Nagpunta kami sa isang karaoke bar. Nakita kong nag-enjoy siya kasama ako at nararamdaman ko nakalimutan niya ang problema niya sa boyfriend niya. Tumawag na ako kay Jean nang uumagahin ako ng uwi dahil birthday ng kasama ko sa work. Nagulat naman ako sa sagot niya dahil sabi niya, "Okay lang, Han. Ako din uumagahin din dahil birthday din ng boss ko." Natuwa ako dahil sobra na kami nag-enjoy na ni Lily. Ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Di nagtagal, nalasing na si Lily. At sinamantala ko naman ang pagkakataon dahil gustong gusto ko siyang ma-TikTok. Kaya nang niyaya ko siyang mag-check-in na lamang kami dahil lasing na siya. Pumayag naman siya at dito nga, Kuya Roms, ay may nangyari sa aming dalawa ni Lily. Hindi ako makapaniwala na makatikim ako ng isang masarap na putahe, kuya. Umaga na kami nag-check out ni Lily at sabay na kaming umuwi. Nang makarating ako sa bahay ay 6 AM na at wala pa si Jean. Dahil inaantok pa ako at wala namang pasok, natulog na muna ulit ako. Nagising ako tanghali na at dumating na rin si Jean. Hindi ko na siya tinanong pa kung bakit tanghali na siya dahil baka mag-away lang kami at baka mahalata pa niya may ginawa akong kasalanan sa kanya. Imbes na magtanong ako sa kanya, hinalikan ko pa siya. Pinakita ko sa kanya na na-miss ko siya. Pero nagustuhan naman niya ito at pareho kaming nag-init dalawa. Kaya nagkaroon kami ng matinding salpukan. At ngayon namang nangyari ang ganitong laro namin na sobrang mainit kami sa isa't isa. Masaya kami ni Jean, Kuya Roms, nang sabay kami makarating sa finish line. Pero kinakabahan ako dahil baka biglang tumawag sa akin si Lily at makita ni Jean. Tiyak mag-aaway na naman kami. Mabuti na lamang at natapos ang araw nang hindi siya nagchat-chat at tumatawag. Alam kasi niyang may asawa ako. Una pa lang ay sinabi ko na sa kanya. At si Jean naman mukhang wala rin pakialam sa cellphone ko. Kung dati ito kaagad ang tinitingnan niya, ngayon parang ayaw na niyang makialaman ito. Ako naman kasi hindi rin ako tumitingin sa cellphone niya. Lumipas ang mga araw na hindi kami nagtatalo ni Jean o nag-aaway dahil pareho kaming maaga kung umuwi mula sa trabaho. Si Lily naman ay mukhang nakalimutan naman niya nangyari sa aming dalawa. Pero normal pa rin naman ang pakikitungo namin sa isa't isa. Kagaya pa rin ng dati. Hanggang makalipas ang mahigit 1 buwan, may nakita akong PT kit sa banyo namin at may dalawa itong guhit. Kinabahan ako at natuwa dahil alam kong kay Jean yon. Kaya kaagad kong ang kinausap ang asawa ko at sinabi niyang buntis na daw siya. Masayang masaya ako, Kuya Roms, dahil sa wakas ay nakabuo na rin kami ng baby at magkakaroon na rin ako ng sarili kong pamilya. Samantala sa trabaho naman ay napansin kong hindi pumasok si Lily, kaya kaagad akong tumawag sa kanya. Ang sabi niya, nahilo daw siya at muntik nang bumagsak. Kaya nagpunta siya sa doktor para magpatingin at nagulat din ako sa sinabi sa akin ni Lily. Buntis daw siya at ang problema ngayon nalaman ng mga magulang niya, kaya pinalalayas daw siya sa bahay nila. Kaagad nga ako nakipagkita kay Lily kaya
Kinausap ko siya na ikuha ko siya ng isang apartment at dito na siya tumira. Pumayag naman si Lily dahil alam naman niyang may asawa ko. Sabi niya sa akin, masaya na daw siya na kinuha ko siya ng apartment. Walang kaalam-alam si Jean sa ginagawa kong kalokohan. Ang ginagawa ko ay umuwi ako sa tamang oras tuwing Lunes hanggang Miyerkules at kapag Huwebes hanggang Biyernes, dumadaan naman ako kay Lily sa apartment. At kapag Sabado ay nagpapaalam ako kay Jean na may pasok pa rin ako kahit wala na. Buong araw kaming magkasama ni Lily. Ganon din ang ginagawa ko kay Jean. Buong araw ng linggo nilalaan ko sa kanya. Hindi naman din naghihinala sa akin si Jean dahil sapat naman ang naibibigay kong pera sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, naging maayos naman ang pagbubuntis nilang dalawa hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagsilang ni Jean. Isang lalaki ang kanyang inilwal. Masayang masaya ako. At makalipas naman ang mahigit isang buwan, nagsilang din si Lily ng isang lalaking sanggol. Dito na ako medyo nahirapan kuya dahil 2 baby na ang responsibilidad ko. Hanggang sa nagpaalam na sa akin si Lily na papupuntahin daw niya sa apartment ng kapatid niya para matulungan siya sa baby niya. At nang sa ganon tuloy pa rin siya makapagtrabaho. Pumayag naman ako dahil pabor din naman sa akin yon. At nagbibigay na lang ako ng panggasto sa kanya at pati ang bayad sa upa sa apartment. Naging abala naman ako sa bahay at sa baby namin ni Jean. Mabuti na lamang at pumunta sa bahay si tita. Siya na ang tagapag-alaga ng baby namin. Kaya nakakapasok na rin ako sa trabaho, pati na rin ang asawa ko. Kaya nagkaroon na rin ako ng oras para puntahan sa apartment si Lily. Isang araw nang pagpunta ko sa apartment, hindi ko nadatnan si Lily. Ilang linggo na rin hindi ko nadadalaw ang baby ko. Nagulat nga ako dahil ang aking nadatnan ay isang lalaki. Hindi sinabi sa akin ni Lily na ang kapatid pala niyang lalaki ang kinuha niyang mag-aalaga sa baby ko. Maayos naman siyang nagpakilala at matapos kong iabot ang perang panggastos at pagbayad sa apartment ay nagpaalam na rin ako. Umuwi na muna ako sa bahay at hindi ko nadatnan si Jean. Si Tita Kat ang nadatnan kong nag-aalaga ng aking anak. Wala sa bahay si Jean. Dito nga ay kinausap ako ni Tita. Nakatanggap daw siya ng tawag mula sa tatay ko. Sabi niya sa akin may sakit na daw ang tatay ko, dito daw siya sa Pilipinas ngayon. Gusto niyang humingi ng tawad sa mga nagawa niyang kasalanan sa akin. Dito nga ay nabuhay na naman ang galit ko sa kanya. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo sa akin. Pero dahil mapilit nga si Tita Kath, pinuntahan ko ang tatay ko na nasa kalapit na probinsya lamang. Tama nga ang sinabi ni Tita, mahina at may sakit na ang aking ama. May sarili na rin siyang pamilya. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Humingi siya ng tawad sa pag-iwan niya sa akin. Pinatawad ko ang tatay ko at gumaan ang pakiramdam ko, Kuya Roms. Isang buwan lamang mahigit magmula ng huli namin pagkikita ng tatay ko ay binawian na rin siya ng buhay. Habang lumalaki ang mga anak ko ay lumalaki na rin ang mga gastusin ko, Kuya Roms. Lalo na at may nakilala na naman akong babae. Siya si Lydia, Kuya. Nakilala ko siya nang minsang sumama ako sa mga kasamahan ko sa trabaho na nagpunta sa birthday ng isa at sa bahay nila. Kamag-anak nila, si Lydia. Dahil maganda si Lydia at nagustuhan ko siya, pinilit kong magkalapit kami sa isa't isa. Inaamin ko naman sa kanya na ang totoo na may asawa na ako. Pumayag naman siya, kaya nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Magastos si Lydia. Gusto niya parati kaming lumalabas at namamasyal at parati siyang humihingi ng pera sa akin. Kaya madalas kinakapos ako dahil dito natuto akong magnakaw ng pera sa kumpanya. Hanggang makalipas ang ilang buwan, nahuli akong nagnanakaw ng pera ng kumpanya. Muntik na ako makulong, Kuya Roms. Natanggal ako sa trabaho at dito na nagsimulang lumaki ang problema ko.
Dahil hindi ko na naibibigay ang mga material na bagay na gusto ni Lydia, nagsimula na kaming magtalo at mag-away. Naging madalas ang hindi namin pagkakaunawaan hanggang sa natuklasan niya ang lihim ko na bukod sa asawa ko ay mayroon pa akong kabit, si Lily. Dahil sa sama ng loob sa akin ni Lydia, kinausap niya ang asawa kong si Jean. Nagpakilala sang girlfriend ko siya, pati si Lily ay sinabi niya na may anak ako dito. Pag uwi ko ng bahay ay nagulat na lamang ako dahil nasa labas na ang mga gamit ko. Galit na galit sa akin si Jean. Ayaw niya akong patawarin matapos ko aminin sa kanya ang lahat. Wala akong nagawa dahil ayaw na talaga niya akong patawarin. Umuwi na muna ako sa bahay ni Tita Kat. Dito uli ako tumira. Ilang buwan din akong wala sa sarili ko. Nahirapan akong tanggapin ang lahat. Iniisip ko ang mga nangyayari sa akin, ang mga nagawa kong kamalian sa buhay. Hanggang sa tinulungan ako ni Tita na makabangon, nag-decide ako na magtrabaho na lamang sa abroad. After ko mag-apply sa recruitment agency, ay natanggap naman ako bilang factory worker sa Taiwan. Okay na rin sa akin kahit mapalayo ako sa mga anak ko. Nagkaroon naman din ako ng mga kaibigan dito sa Taiwan. Isa nga si Romel na kasamahan ko sa trabaho. Transgender si Romel, dati siyang babae. At may asawa na rin siya dito sa Taiwan. Kaya dito na rin sila nakatira, matagal na. Hanggang isang araw kinausap ako ni Romel. Inimbita niya ako sa bahay nila. Ipinakilala niya ako sa asawa niya. Itago na lang natin sa pangalang si Melody. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang ganda ni Melody, kuya. Ang ganda ni Melody. Isa siyang Taiwanese. Birthday daw kasi niya. Kaya may kaunting salo-salo pero ako lang ang bisita nila. May inihandang inuming alak si Romel. Kaya pagkatapos namin kumain ay nagkaraoke kami habang umiinom ng alak. Napasarap ang kantahan namin at inuman. Napansin ko na lamang na natutulog na siya. Kaming dalawa na lamang ni Melody ang naiwang nagiinuman. Masarap ang tulog ng kaibigan ko. Lumapit naman ako kay Melody para tumabis sa kanya. Pero ang totoo, nagiinit na ako sa kanya kanina pa. Gusto ko na siyang lantakan dahil na rin sa tama ng alak. Maya-maya ay tumayo na lamang si Melody at pumasok sa kwarto. Sininyasan niya ako na sumunod sa kanya. Nakainom na rin ako kaya alam ko na ang gusto niya. Pumasok kami sa kwarto nila at dito nga ay pareho na kaming hindi nakapagpigil pa. Nagkantahan kaming dalawa ni Melody. Masarap ang kantahan namin. Pareho kaming nakatapos at sabay na rin kaming nakatulog. Umaga na ako nagising at ang ikinagulat ko ay si Romel ang gumigising sa akin. Kaba, takot at hiya ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, Kuya Roms. Pero wala naman akong nakitang hindi magandang reaksyon mula kay Romel. Sabay na kaming tatlo na kumain ng almusal at habang kumakain ay may inamin sa akin ang kaibigan ko. Alam ko nangyari sa inyo ni Melody. Al, sinadya kong iset up yon dahil gusto na namin magkaroon ng baby. Nabigla ako sa mga narinig ko kay Romel. Pakiramdam ko napakaswerte ko dahil nakantahan ko ang asawa niya. Ginawa niya akong sperm donor. Halos hindi kaagad ako makapagsalita sa gulat ko. Nagpasalamat naman ako sa kanya sa tiwala niya sa akin. Hanggang sa nagpaalam na ako sa kanila na umuwi na ako sa inuupahan ko. Habang nasa trabaho ay kinausap uli ako ni Romel. Sabi niya, ulitin ko daw uli ang ginawa ko kay Melody. Ang setup, sa bahay na niya ako uuwi at naghihintay si Melody sa akin. Magpapaiwan muna siya. Uuwi siya after 6 hours. Nang mag-uwian na sa trabaho ay diretso ako sa bahay nila at gaya nga ng inaasahan, naghihintay sa akin si Melody. Pinagsilbihan niya ako sa lamesa, pinakain muna niya ako at inasikaso na parang isang tunay na asawa.
At pagkatapos ay sabay na rin kaming naligo. Muli kami nagkantahan habang naliligo at hanggang sa kanilang kwarto. Masaya ang kantahan namin ni Melody, asawa ng kaibigan ko. Masayang masaya siya sa nangyayari. After ng 6 hours ay dumating na sa bahay si Romel at umuwi na rin ako sa inuupahan ko. Hindi na naulit ang nangyari sa amin ni Melody, kuya. At makalipas ang 2 buwan, hindi pa rin nabubuntis si Melody. Kaya muli na naman akong kinausap ni Romel. Pero gusto niya magpatingin muna ako sa doktor bago uli may mangyari sa amin ng asawa niya. Pumayag ako, kuya, at nagpatingin ako sa doktor dahil gusto ko uli na kantahan si Melody. Araw ng day off ko ay sinamahan ako ni Romel sa doktor para magpasuri ng aking sperm. Excited ako dahil gustong gusto ko na uli na makantahan si Melody. Maya-maya ay lumabas na ang doktor na sumuri ng similya ko at nagulat ako sa naging resulta. Infertile daw ko, Kuya Roms. Kagad ko ngang kinausap ang doktor. Tinanong ko siya kung paano nangyari yon at mas lalo akong nagulat sa sagot niya. Mababa ang sperm production mo at ang dahilan ay maaaring nagkaroon ka ng malalang karamdaman noong bata ka pa lamang. Mula pagkabata mo ay baog ka. Nanlumo ako sa sinabi ng doktor sa akin. Bigla ko naalala mga anak ko kay Lily at kay Jean. Nalungkot ako sa mga nalaman ko, Kuya Roms. Gusto ko nang bumalik kaagad sa Pilipinas pero dahil malapit na rin matapos ang kontrata ko, hinintay ko na. Kaya nang mag-endo nga ako ay kaagad akong umuwi ng Pilipinas at kaagad kong pinuntahan si Jean. Kinausap naman niya ako. Inamin niya sa akin na hindi ko anak ang anak namin. May kasalanan siyang nagawa sa akin. Nakipaglaro siya ng apoy sa boss niya para mabuntis daw siya dahil gustong gusto ko ng magkaanak noon. Mabuti na rin at nasabi ko sa iyo yon lahat, Al, dahil matagal na ako nahihirapang itago ang lihim ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Kung tatanggapin mo uli ako, nakahanda ako. Sana mapatawad mo ako. Salita sa akin ni Jean. Sabi pa niya, nabigla lamang daw siya nang pinalayas niya ako sa bahay. Gusto pa sana niya akong pigilan pero nagalit na ang tita ko sa kanya. Magalit man ako ay wala din namang mangyayari dahil nangyari na ang lahat. Muli kong hinanap si Lily at nakita ko naman siya sa tulong ng mga dati naming kasamahan sa trabaho. May asawa at may mga anak na rin sila. At nagulat ako dahil ang lalaking kinuha niyang tagapag-alaga noon ay asawa niya ngayon. Boyfriend pala niya yon dati. At asawa na niya ngayon. Dito ay ipinagtapat lahat sa akin ni Lily at kaagad ding humingi ng tawad. Ang totoong nakabuntis sa akin ay ang boyfriend ko, Al. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa iyo. At eto, mag-asawa na kami ngayon. Sobrang sakit, Kuya Roms, ang pakiramdam kong ako ang nakapanlalamang ay ako pala ang naloko at nalamangan. Bumalik na lamang ako sa Taiwan para doon na magtrabaho. Mahal na mahal ko si Jean at hindi ko alam kung paano ko siya babalikan. At alam ko namang may malaki din akong kasalanan sa kanya. Ito ang kwento ko, Kuya Al.